Atensyon mga Filipino senior citizens! Magandang balita! Ang inyong Digital Senior Citizen ID mula sa NCSC maaari na pong makuha online. Paano nga ba? Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha, mga lolo at lola, magandang balita dahil ang NCSC po inanunsyo na maaari na po kayong kumuha o mag-download ng inyong Digital Senior Citizen ID na online lamang at magagamit na po sa inyong mga benepisyo at diskwento. Mamaya-maya ituturo ko sa inyo paano yan. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So narito na nga po no, mga lola at lola, makinig po kayo. Anunsyo po, kakapasok lang mula sa National Commission of Senior Citizens or NCSC. Dahil nga po dito sa pakikipag-ugnayan nila, no, in partnership po sa DICT or Department of Information and Communication Technology. At inilunsad nga po itong bagong app ngayon, no? Actually, itong eGov.ph app mga ka-vlogs ay ilang taon na nga po itong nilaunch ng gobyerno natin. Sa mga hindi pa po nakakaalam, itong eGov.ph na app mga ka-vlogs ay isa po itong one-stop shop para sa lahat ng mga government agencies na maaari po nating makuha ang ating mga nais na mga intransact gaya po ng pag-generate ng mga IDs at iba pa po. No? So, nandyan lahat, yung PhilHealth, nandyan yung SSS, ang Pag-ibig, ang DFA, lahat ng government agencies nasa eGov.ph na. So, ito pong pinakabago ngayon ay dumagdag po itong NCSC para sa mga nakakatanda dahil magandang balita, maaari na po kayong mag-generate ng inyong Digital Senior Citizen ID gamit lamang ang eGov.ph. So paano nga ba ito? No? Unang-una, sundan niyo lamang po yung nasa screen. No? Mag-download muna kayo ng eGov.ph na app sa inyong Play Store. Tapos pag i-open niyo po yan, pwede kayong mag-login through email address or yung cellphone number nyo po kung ano po yung niregister ninyo, and then hihingi po yan siya ng PIN, no? And then yung code kumbaga, and then yung PIN para ma-access nyo po doon sa inyong portal sa eGov.ph. Every now and then na ano kayo dyan, lalagin, talagang hihingi yan ng code at saka yung PIN para po secured talaga yung ating account sa eGov.ph. And then, pagkatapos, mapupunta kayo dyan sa portal, no? May picture kayo dyan, may mga information dyan. So, since mag-generate tayo ng Digital Senior Citizen ID, pindutin nyo lamang po yung nasa pinakababa, nasa gitna, yung Digital ID. So, pag pindot nyo po ng Digital ID, makikita nyo na po yung mga iba't ibang ID na meron kayo. No? Ako kasi, yung pinapakita ko sa inyo, wala tayong makikita dyan Senior Citizen ID kasi nga, hindi pa naman ako senior. Makikita lang dyan yung PhilHealth ID ko at saka National ID na digital. So, para sa mga senior citizen, automatic po yan na a-appear po dyan sa digital ID, yung senior citizen ID ninyo na digital. Maaari nyo po yung ipakita, no, sa mga establishment para kayo maka-avail ng mga discounts at iba pang benefits. So, ang NCSC nagpapaalala na kung hindi yan tinatanggap ng mga establishment o hindi po kinikilala yung Digital Senior Citizen ID, maaari po kayong magreklamo at isumbong dahil bawal pong hindi i-accept ang Digital Senior Citizen ID mga ka-vlogs. So, automatic na po yung Senior Citizen
ID na digital sa ating eGov.ph, mag-a-appear po yan basta senior citizen. Ulitin ko, hindi ko na mapapakita dahil hindi po ako senior citizen, wala pong mag-a-appear dyan, no? Pero sa inyo, i-try nyo po. Basta i-download nyo lang po ang eGov.ph. Well, anyway, ano pa naman, no? Accepted pa naman yung physical na senior citizen ID. Yung nakukuha nyo po sa OSCA office, accepted pa naman yon, no? Valid pa rin po yon. Pero ang kagandahan na kasi dito sa digital na senior citizen ID, no? Hindi nawawala, nasa cellphone lang, no? Kahit saan kayo magpunta, no? Dala-dala nyo, pwede nyo lang i-access yung eGov.ph na app ninyo, no? And then, yung kasing physical senior citizen ID, minsan nakakaligtaan, kaya na, hindi po nakakaabil ng mga discount, lalong-lalo na sa grocery. So, mas maganda itong digital senior citizen ID na pwede nating ma-generate, no? Diyan sa may eGov.ph app natin, mga ka-vlogs. Well, sa mga hindi po marunong, magpaturo na lang po kayo sa inyong mga apo, anak, mga kasama sa bahay, no? O di kayo naman po, kung ayaw nyo talaga sa digital senior citizen ID, pwede pa rin naman po. Ulitin ko, pwede pa po ang physical senior citizen ID. Ayan ha, mga lolo at lola, ang ating digital senior citizen ID, ayon sa NCSC, maaari nyo nang magamit at ipakita para po maka-avail ng mga diskwento at iba pang benepisyo. Kaya naman, mga senior citizens, ano po yung comment at reaction sa balitang ito? Okay po ba sa inyo? O pabor kayo dito? Magaan ba para sa inyo itong digital senior citizen ID na lang kaysa doon sa physical senior citizen ID? Alin ba doon ang mas parang magaan sa inyo? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago pa magtapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo po i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede i-click nyo lang ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa ayuda programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo lang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat, totoo lamang.